yan? Anong nangyari sa'yo? Si Hyogwang, ang lalaki na yon. Sinalan ko siya ng maraming taon. At ngayon, talagang pupunta siya sa babae nga na walang pera. Noon pa lang, sinasabi ko sa'yo, ayusin mo lang ang babaeng yon. Pero gusto mo pang magpanggap ng maayos. Ngayon, tingnan mo. Huwag mo kong sisihin. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Kapag nakita natin babaeng yon, siya natulong kitang ayusin siya. Sige, hindi na ako magsasalita. Kailangan ko na pumunta sa trabaho. Ayon kay Director Yang, may malaking kliyente. Kailangan ko nang bagong pumunta. Sige na, huwag ka nang umiyak ha. Alis na ako. Jaja, sa hinaharap, marami pang gagastusan. Hindi pwede sayang ng 1 milyon. Mas ligtas pa rin ipunin ito. Hello po, napapapoint po ako para sa deposito. Magkano po ang i-deposito ninyo? Sinabi ni Director Yang, may malaking kliyente na pupunta. Lahat kayo, mag-ingat. Sigurado niyo maganda impression ng kliyente. Ikaw ba si Shen Yujuan? Oo, kilala mo ba ako? Naibangit ka ni Shen Qian. Ako ay kaibigan niya at isa rin sa mga manager dito. Ako si Manager Julian. Narinig ko na wala ka pang trabaho. Anong ginagawa mo dito? Hindi naman siguro manghihiram ka ng pera. Pasensya na. Dito sa amin, hindi namin tinatagam kliyenteng katulad mo. Sino ba nagsabi nang hihiram ako? Magdideposito ako ng 1 bilyon? Isang bilyon? Ikaw? Talaga mo may kliyente na magdideposito ng 1 bilyon? Ibig mo bang sabihin, ikaw ang kliyente ngayon, hindi ba? Oo, nagpa-appointment ako para sa deposito. Kung walang aberya. Ako ngayon. Ang lakas mo magsabi nito. Alam mo ba kung gaano karami 1 bilyon? Kahit sa susunod na buhay, hindi mo kayang kita ang ganitong halaga? Ang mga mayayamang babae, puno ng branded na damit, maayos ang alaga sa sarili. Tingnan mo naman ang sarili mo. Ang suot mo, ay murang damit lang, hindi ba? Amoy kahirapan. Na ipapahamang pang paligid. Palayasin mo siya. Huwag mong pigilan akong asikasuhin ang malaking kliyente. Pagkawalan mo ko. Ang bangko niyo ba? Ganito ba tatuhin ng kliyente? Kahit sa director yung dumating, hindi niya matatapangan gawin sa akin ng ganito. Sino ka ba sa tingin mo? Katulad mo, hindi ka karapat-dapat pang maghugas ng sapatos ni Director Yang. Isang pa bang may dila na mukha lang? Sabay ka na lang magwalas at magluto. Huwag ka nang lumabas para may dadang kahihiyan kahit ako pang mapahiya. Hindi ito kasing hiya ng kaibigan ng Mesters bilang side chick. Hindi ka taga-taga kung bakit kayo nagiging magkaibigan. Talagang parang ahas at daga sa isang lungga. Sino nyo dyan? Anong sinabi mo? Sinong sinasigawan mo? Ikaw? Anong hihintayin nyo? Palayasin nyo siya. Wala pa nang dumating malaking kliyente. Ang dami namang tao sa pintuan. Hindi ba't para sa akin lahat yan? Tignan mo karangyaan niya. Pagkatapos ng makita, maintindihan mo kung anong tunay na mayaman. Magandang araw. Ikaw ang magdideposito ng kliyente? Ayos, may konting pag-unawa ka pa pala. Dumating ako para magdeposito at malaki ang halagang idedeposito ko. Sir, pakiusap. Pumasok po kayo. Sigurado ka ba ng ginong ito ay ang malaking kliyente na sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Duda ka ba sa ginong ito? Madam, sasabihin ko sa'yo, isa ka na mukhang mahirap na babae. Hindi mo ba naiisip na pareho lang kayo ng ibang tao? Hindi tayo magkapantay sa antas ng buhay. Shane nyo dyan. Tingnan mong ginong ito. May mataas at eleganteng aura. Tingnan mo ang sarili mo. Bastos at walang klase. Kahit isang hibla ng buhok ni ginong ito, hindi mo maaabot. Kung hindi ka aalis, mag-ingat ka. Hindi ako magiging magaan sa'yo. Kung hindi ka Director Yang, na nangako ng pinakamataas na interes, hindi ako darating ngayon. Ang ginagawa nyo ngayon, talagang nakakabigo. Ano bang ibig niyang sabihin kanina? Ha? Pinapahiya ba niya ako? Sasabihin ko sa'yo, kailangan mong humingi ng tawad sa akin ngayon. Kung hindi, hindi ako magdideposito ng pera dito sa inyo. Sir, huwag po kayo mag-alala. Hihingi siya ng tawad sa inyo. Dalhin siya rito ngayon. Humingi ka ng tawad kapag na-offend ang malaking kliyente namin. Mag-ingat ka. Baka ikaw mapahamak. Hindi ka ba natatakot ng mali ang pinagsisihan? Si Director Yang ninyo, hindi mo ipapayagan mapahamak ka? Nagkukunwari ka pa? Gusto pa bang gawin si Director Yang para takutin ako? Kung talagang kaya mo, tawagin mo si Director Yang dito ngayon. Madali lang magsalita ng malaki.
Kung talagang kaya mo, tawagin mo si Director Yang dito ngayon. Kung hindi mo kayang tawagin, kailangan mo lumuha dito ngayon. Umahin ka ng tao sa ginong ito hanggang pumayag siyang patawarin ka. Tatawagan ko ngayon si Director Yang para malaman niya kung paano tratuhin ng kanyang empleyado ang kliyente. Tawagan mo na. Nagpapanggap ka pang importante. Kung kaya mo nga tawagin sa Director Yang, luluhod ako rito ngayon at 3 beses ko magmamamana sa'yo. Sige, sabi mo yan eh. Parang hindi mo lang siya nahihiya. Hindi naman niya talaga kilala si Director Yang. Hindi, imposible. Ginastos niya lahat ng pera ng asawa niya kay Tian. Isa lang siyang walang silbing asawa. Director Zhao, paano mo kayo nagkaroon ng tumawag sa akin? May papagawa po ba kayo? Oo, may isang bagay ko ipapagawa sa'yo. May isang babae na may apelidong Shen na magpapa-appoint sa inyong bangko para sa deposito. Isa siyang napakahalagang kaibigan ko. Sana po, Director Yang, alagaan mo siya ng mabuti. Kaibigan niyo rin pala si Miss Shen. Huwag kayong mag-alala, Director Zhao. Ang kaibigan niyo ay kaibigan ko rin. Huwag mo nang sabihin pa, siya rin nag-iisang mga pangunahing kliyente sa aming bangko. Titiyakin naming magiging kontento siya. Bilisan mo pa ng kaunti. Si Director Zhao ay isa sa mga VIP clients natin. Kung may pinapahalagan siya, kailangan kong personal na asikusuhin. Hindi mo na yata kayang peking ganyan. Nagkukunwari ka naman. Gawin mo ng maayos. Walang sino man nakikinig sa'yo. Ngayon, panahon mo nang humingi ng tao si ginong ito. Naiinis talaga ako sa mga mahihirap na mabaho. Wala na nga pera, bastos pa. Ginoo, ang tingin mo sa mahirap ay ganoon. Hindi ko alam kung magkano ang balak mong idibosito. Pagsasabihin ko, baka matakot ka. Sa buong buhay mo, hindi mo makukuha ang ganitong halaga. Shen Yu dyan, tingnan mo itong kliyente. Itong tamang disposisyon na isang malaking kliyente. Ganito ang aura na hindi kayang gayahin na isang maramot at mahirap na tulad mo. Hindi mo ito mapapakita. Huwag ka na maayos. Humingi ng tao sa kliyenteng ito. Kung hindi kayo patawarin, huwag mo nang isipin pa. Awan mo ako. Shen Yu dyan. Naglakas loob kang agawin ang lalaki kay Ken. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Klaro siya na yung side chick muna. Bakit ako pa sinisisi mo? Naglakas loob kang pumalita sa akin? Mukhang kailangan mo talagang malasan ng sakit. Kung ako sa'yo, hindi ko hayang magkamali ng tao. Nung nagpa-appointment ako sa Director Yang ninyo, nakita ko na siya. Sabi mo kanina, kapag dumating si Director Yang, kung makita niya nagkamali ka ng kliyente, anong mangyayari sa'yo? Ikaw ang mapapahamak. Pagkatapos mong ma-open ang aming malaking kliyente, ikaw ang mapapahiya. At ako, bilang pangunahing tagapangalaga sa kliyente, syempre, karapat-dapat ako ma-promote at madagdagan ng sahod. Sige, tingnan natin kung ma-promote ka ba at madagdagan ng sahod o kung matatanggal ka. Sa ganitong sitwasyon pa, nalakas mo ko pang manigas. Tumigil kayo! Anong ginagawa nyo? Julian, anong ginagawa mo? Director Yang, sa wakas dumating ka na, hindi mo alam ang babaeng ito ay nagkunwari ng pangunang kliyente ng ating bangko. Nang mabisto siya, hinamag po niya ang ating kliyente sa mga salita at tinanong ko siya ng leksyon ngayon. Tama ang sinabi niya. Ang babaeng ito ay naglakas loob na maliitin ako. Kailangan siyang turuan ng leksyon ngayon. Kung hindi, hindi na ako babalik para magdeposito sa inyong bangko. Sino ka? Hindi ba sinabi mo, may malaking kliyente na darating ngayon? Siya na ang ating malaking kliyente. Director Yang, ang ID na ito ay pag-aari ng babaeng ito. Huwag kang mag-alala, agad ko siyang palalayasin. Siguradong hindi niya maapektuhan ang relasyon natin sa malaking kliyente. Paibig ka! Director, bakit mo ko sinampal? Magaan pa lang yan sa ginawa ko sa'yo. Alam mo ba ang lahat ng ginawa mo? Miss Shen, lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko na ipaliwanag na maayos sa mga tauhan ko ang iyong pagkakakilanlan. Patawarin mo ko sa nangyari ngayon. Tumayo ka. Maupo ka po, Miss Shen. Anong ibig mong sabihin? Isa kong malaking kliyente ninyo. Paano mo ko gagawa ng ganito? Tama, Direktor. Ang babaeng ito, hindi siya pwedeng maging malaking kliyente. Ang kliyente ay siya. Manahimik ka! Si Miss Shen, siya ang malaking kliyente na inutusan kong alagaan ng maayos.
Anong sabi mo? Imposible yan! Director, sigurado nagkakamali ka, hindi ba? Ang babaeng ito ay isang pakarin ng may bahay lang. Paano siya maging malaking kliyente natin? Putang ina mo! Ulol ka! Hindi pa ako ganun kaliit para pa nito sa kliyente! Ginoo, sabihin mo sa kanya, ikaw ang tunay ng kliyente, hindi ba? Siyempre, ako ang maliking kliyente ninyo. Ngayon, maaari ko bang malaman kung magkano ang inideposite ninyo? 100,000! Ibig sabihin, ikaw, hindi ba sinabi mo yung malaking deposit mo? Bakit 100,000 lang? Niloloko mo ako? Ano bang ibig mong sabihin? Ang 100,000, hindi ba yan pera? Pati ikaw, minamaliit mo ako. Napakasama ng serbisyo ng bangko ninyo. Simula ngayon, hindi na ako babalik dito. Julian, sablay ka, nasaktan mo ang 2 kliyente. Isa pa, ang katulad ni Miss Shen ay malaking kliyente. Umalis ka na. Huwag mo na kasama kakapasok ka pa sa trabaho ito. Minzu, sana nangyari ngayon ay magsilbing aral sa'yo. Huwag mong husgan ang tsura ng tao. At isa pa, kahit gusto mo pang tulungan ng kaibigan mo, huwag mong tulungan ang babaeng kinakalaban ng lahat. Security! Palabasin niyo siya para hindi na maging sagabal dito! Director Yang! Director Yang! Nagkamali ako! Bigyan mo pa ako ng pagkakataon! Director Yang! Director Yang! Miss Shen. Miss Shen, patawad po. Ako ang nagkasala ngayon. Bilang paghingi ng tawad, maaari kong bigyan ka ng mas mataas na interes at kung may iba pa kayong kondisyon, pwede pa natin pag-usapan. Gawin natin ito, Miss Shen. Pumunta tayo sa VIP room para mag-usap ng detalyado. Sige, mauna na kayo. Malapit ang relasyon niya kay Mr. Zhao. Kailangan ko siyang mapanatili. Yijuan, Bakit ka nandito? Kakagaling mo lang sa sakit? Dapat nagpapahinga ka pa? mas maayos na ako ngayon pero hindi ko mapakali. Kaya napadayo ako. Kumusta ang usapan mo sa bangko? Naiayos na at makakuha na ilang milyong interest bawat taon kung hindi mo kaksaya. Sapat na yun para sa isang buhay ni Jaja. Salamat sa rekomendasyon mo sa bangko. Tara na, dadalhin kita sa isang lugar. Tingnan mo. Subukan mo to. Huwag na siguro. Mukhang mahal ang mga damit na ito. Hindi mo na kailangan magtipid tulad ng dati. Kaya na nating bilhin ito. Tama ka. May pera na ako ngayon. Hindi ko na kailangang mabuhay pa sa panahon na humingi ng pera kay Hiyawang para sa bawat bili. Kukunin ko na lahat ng mga pirasong yon at ang mga bagong koneksyon sa tindahan. Ipak mo lahat para sa akin. Sige po. Kumusta? Ayos ba itong tingnan? Pakiramdam ko, hindi ito bagay sa akin siguro. Mas bagay ito sa mga kabataan. Hindi naman. Tama ito para sa'yo. Gina, ang mga damit mo, naipa ko na lahat. Hindi naman ako bumili ng ganyang karami.
Sobra na ba ito? Sa tingin ko, kulang pa nga. Dati, mahilig ka sumunod sa uso. Sabi ko sa'yo, kung may bagong koleksyon, dadalhin kita rito para bumili. Dati lang yon. Halos nakalimutan ko na yon eh. Jaja. Nandito ako. Halika. Ma? Bakit? Hindi mo na ba ako kilala? Dahil nagbisa ko ng damit? Hindi pa kita nakita na ganito kayos dati. Ang ganda mo. Tara, pumili rin ako ng ilang damit para sa'yo. Itap mo natin ang mga lumang damit mo. Hindi na kita haya na mabuhay na tulad ng dati. Hindi ko pa nakita si Mama na ganito kasaya. Ang lalaking yon, hindi na napakita ng pasensya tulad ni Uncle Zhao. Marahil, ito ang tamang pagpili. Yujuan, matagal na tayong hindi nakita. Ako ito. Yujuan, ang ganda mo na ngayon. Anak ko! Ikaw! May problema ka ba? Yujuan! Alam ko nang marami akong nagawang pagkakamali noon. Pangako, magbabago na ako. Bumalik ka na sa akin. Talaga nagsisisi na ako. Wala na kayong anumang relasyon. Pinapayuhan kita. Lumayo ka kay Yujuan. Huwag mo kong sisihin kung hindi ako magpapakabait sa'yo. Si Yujuan ang asawa ko. Si Jaja ay anak ko rin. Ikaw ang dapat umalis at hindi ako. Hiya, Guang. Napirma mo ang kasunod ng diborsyo. Hindi talaga ako babalik sa'yo. Hindi ganun kadali ang diborsyo hanggat hindi ako pumapayag. Kahit napirmahan ang diborsyo, hindi pa rin mawawalang kasal na ito. Yun, Juan. Nagkawa talaga ako dati. Hayaan mo kung makipag-ayos sa'yo. Huwag mo nang ipagpilitan kay Yao Guang. Matagal na kayong mag-asawa. Hindi pwedeng basta-basta magdiborsyo. Tama nga ate. Lalo na't bata pa si Jaja ngayon. Kung walang tunay naman sa tabi niya, maging napakalone niya. Hindi ko kailangan makasama siya. Mas masaya kahit wala siya. Ikaw ang bata ka? Hey, Yao Guang. Huwag ka nang magpanggap. Alam mo naman kung anong klase ka. Matanggal na yan. Hindi mo ba alam yan? Ngayon, nagpunta ka sa akin dahil ka pa sa perang kumpanya mo at sakto may pera ko ngayon. Wala na akong kumpanya. Yujuan, basta ibigay mo sa akin ang 100 milyon, tinitiyak ko, makakabangon ako ulit. Hindi na kita bibiguin muli. Sisiguraduhin ko yan. Yujuan, sinusumpa ko. Mula ngayon, kung ano man gusto mo, hindi na ako liliko sa kaliwa. Magsimula tayo muli. Mamuhay tayo ng maayos. Pwede ba? Hey, Yagwang. Sinabi mo na gusto mo mamuhay ng maayos kasama ako. Pero habang nandiyan ka sa labas, may kinakausap na iba. Bakit hindi mo iniisip mamuhay ng maayos kasama ko noong paman? Ako? Hindi ko kasalanan yon. Si Chen ka ng babaeng nangakit sa akin. Naakit lang ako sandali. Ang mga tao, lahat nagkakamali. Ang malagas na mag-asawa ay magpapatawad. Tama. Hanggang sa puntong pinapalaga niyo pa sa akin ang buntis ng kalaguyo. Lahat kasalanan ko! Lahat kasalanan ko! Wala akong kwenta! Wala akong kwenta! Yujuan, basta patawarin mo ako. Hindi na ako makikipag-unayan kay Chen Qian. Tama. Pwede ko rin ipadala si Zhao Zhao sa ibang bansa. At ang bata ni Chen Qian, pwede ko rin ipalaglag. Ayos ba? Hiyagwang, ikaw talaga. Anong sinasabi mo? Tama bang narinig ko? Sinunod kita ng matagal. Sino nagpahintulot sa'yo na sumunod sa akin? Bakit ka pa ngayon nandito sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, naabot ko bang ganitong kalagayan ngayon? Si Yujuan ang asawa ko. Saan ka nang galing? Sa iyo yung tinatanggap kong manugang. Kung hindi, ikaw, walang hiyatusong babae. Naangkala mo pa akita ng anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, maabot mo na yung Yujuan ang ganitong sitwasyon ngayon? Lahat ng ito dahil sa'yo. Tusong babae. Umalis ka na dito. Tiyo, huwag ka na tumuro dyan. Umalis ka. Hindi kita palalapasin. Siyempre, totoo yon. Ikaw lang taong pinakamamahal ko. Kung hindi lang sa babaeng yun na nanalo ng 1 bilyon, hindi ko na siya titignan. Ano? Sinasabi mo ba na nanalo siya ng 1 bilyong premyo? Oo.
Hindi ko alam ang swerte niya kung saan niya kinuha at nanalo pa siya ng ganong kalaking premyo. Samantalang kami, laging malas, lalo ng senior group na parang galit sa atin. Naalala mo ba sa parking lot, may lalaking kasama si Shen Yuan? Shen Yuan na si Yuan Group. Si Zhao Sin Yuan. Anong sinabi mo? Hindi ako nagkakamali. Siya talaga yun. Ang karelasyon ni Shen Yuan dyan ay si Chairman Zhao. Yun pala ang dahilan kung bakit ang Sing Yuan Group ay biglang pinutol ang kontrata sa atin. At laging laban sa atin. Siyempre, gawa yun ng magkasintahan na yun. Si Zhao Sing Yuan sa Sing Yuan Group ay malupit at walang pasubali. Malapit ang relasyon niya kay Shen Yuan dyan. Minsan inatake ko na siya ng ilang beses. Hindi niya ako palalagpasin. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hindi tayo pwede maguluhan. Kahit malakas ang impluensya ng Shen Yuan Group, may hangganan din ito. Kailangan natin pumunta sa bansa na walang impluensya at makapagsimula muli. Ang dali-dali mo magsalita. Ngayon, wala tayong kahit anong maliban sa utak. Anong gagamitin natin para magsimula sa ibang bansa? Tama ka. May paraan ako. Hindi lang makakuha tayo ng pera. Makakakuha pa tayo sa kanila. Anong plano mo? Anak, huwag natin alalahanin siya. Wala tayong pera sa bahay para bayaran kayong ospital. Malas siya. Sinirang plano mo. At pati apo ko, pinatay niya. Sa tingin ko, hindi na siya dapat iligtas. Ma, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. May silbi pa siya sa akin. Tara na. Chairman Zhao, ang usapin sa He Group ay halos maayos na. Kailan mo balak aminin kay Miss Shen na ikaw ang chairman ng Sing Yuan Group? Bakit mo nilakong mama ko? Alam mo naman, ayaw niyo nakawin siya. Hindi ko naman talaga intensyon na itago. Natatakot lang akong baka hindi niyo tanggapin ang tunay kong pagkatao. Wala talaga akong masamang intensyon. Gusto ko lang manatili sa tabi niya. Jaja, ang bagay nito, huwag mo munang sabihin sa mama mo. Bigyan mo muna ako ng konting oras para maganda, okay? Nakauwi ka na. Maghugas ka at kain. Bigyan mo naman ng konting tamis ang buhay mo. Sige. Ang pwedeng kabuti ang ginawa ko para sa'yo ngayon. Ang daming ulam ah. Sige na, kumain ka na. Salamat. Ito, tikman mo. Ang sitaw na ito, bagong bili ko ngayon. Talaga? Sige, tikman ko. Masarap ba? Masarap. Mama, pwede mo na ulitin sa school. Jaja, 2 kagat mo lang, tapos ayaw mo na. Kailangan ko nang pumunta. At saka, pwede mo ba akong ihatid? Tara na. Jaja, medyo kakaiba ka ngayon. Ano bang nangyayari? Mama, gusto mo pa si Tito Zhao? Bakit ka nagtanong ng ganito? Kung may tinatago siya sa'yo, magagalit ka ba? Wala siyang tinatago sa akin. Wala lang, malilate na ako sa school. Sige, alis na ako. Chacha, bakit ka magkakaiba ngayon? Sino ka ba? Chacha, bitawan mo ako! Chacha, bitawan mo anak ko. Kundi, tatawag ko ng pulis. Mama! 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 Tinala nilang mama ko! Huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng pulis. Mabilis natin siyang mahanap. Chairman Zhao, gusto mo bang malaman kung saan dadalhin si Shen Yujun? Kayo pala? Anong balak ninyo? Wala. Gusto ko lang dalhin si Jaja na maglakad-lakad. Hindi ko inakala na gusto mo pang ihatid dito mismo. Si Yagang. Si Jaja ay anak mo.
At gusto mo bang dukutin siya? Bakit ka sumisigaw? Si Judge ay parte rin ng pamilya namin. Hindi naman namin siya gagawa ng masama. Gusto lang namin siyang dali ng mga lakad-lakad. Kung hindi ka biglang lumabas, hindi naman siguro namin ginagawa ang gulo sa paligid. Kasalanan mo to. Kuya, sa palagay mo ba, gagana talagang sinasabi ng babae? Talaga ba tayo magtatagumpay? Sa halip na isipin yan, mas mabuting isipin ng iba, wala tayong lusutan. Magsalita ka. Yujuan, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Mama! Jaja! Ayos lang si Mama. Jaja! Narinig niyo yung kanyang boses. Ligtas siya ngayon, pero kung gano'ng katagal siyang iligtas, hindi ko mapapangako. Ang hinihiling ko, kansilin ang tawag sa pulis at magpadala ng 100 million sa account ko sa abroad. Kapag ligtas na kami nakalabas ng bansa, pagkakawalan ko siya. Ginagawa niyo ang lahat ng ito para sa pera lang? Kung hindi, sa tingin mo natin kasing swerte mo? Madali lang ng 100 million at magkaroon dating minamahal na bilyonaryo? Anong dating minamahal na bilyonaryo? Anong sabi mo? Anong dating minamahal na bilyonaryo? Ano pang sabi ng pagpapanggap mo ngayon? Akala mo ba tanga kami? Alam na namin noon pa man, si Zhao Xingyuan, ang chairman ng Xingyuan Group. Si Zhao Xingyuan ang chairman ng Xingyuan Group? Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Tumahimik ka! Nakakainis na marami kapag sinasabi. Kung ibinigay mo lang sa akin ang 100 milyon, kailangan ko pa magawin ng ganitong bagay ngayon? Pinilit mo lang ako! Kuya, bitawan mo siya. Kung gagawin mo to, mamamatay siya. Kung malawan ni Zhao Xingyuan, tapos na tayo. Naipadala na bang pera? Matagal na nakalipas. Pero hindi pa raw kampante. Ano bang hinihintay mo? Kahit na mabili ang yaman ni Zhao Xingyuan, kailangan pa ng oras para makuha ang pera. Uminom ka ng tubig at kalma ng sarili mo at tumahimik ka na. Go! Sige na, Mama. Naipadala ko ng pera na gusto mo at kinansila ko na rin ang tawag sa pulis. Sabihin mo kung nasan si Yujuan. Nagsisinungaling ka ba? Hindi mo talaga naipadala ang pera! Wala rin ako natanggap sa account ko! Sinasabi ko na sa'yo, naipadala ko ng pera sa account na sinabi nyo. Sa account na ipinadala ni Shenkian, suriin mo muli na mabuti. Shenkian, tarantado ka! Hindi mo talaga ipinadala sa account na inihanda ko para kay Zhao Xingyuan! Hindi mo talaga ipinadala sa account na inihanda ko para kay Zhao Xingyuan! Tarantado ka talaga! Ginagago mo ako! Sabihin mo kung saan mo ipinadala ang pera! Kung hindi, papatayin talaga kita ngayon! Oo. Niloko kita. Pero hindi mo rin bago niloko sa plano mo? Sa plano mo, pagkakuha ng pera, wala kang plano isama ko, hindi ba? Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Paano ko naman hindi ka isasama? Sabihin mo kung saan niya pinadala ang pera. Pupunta tayo sa ibang bansa na magkasama. Pupunta tayo sa ibang bansa ng magkasama. Pagdating natin doon, sasabihin ko sa'yo, ayos ba? Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Kung ayaw mo ngayon, wala ka ng pagkakataong magsalita. Anong ibig mong sabihin nito? Nilagyan mo ng gamot ang inumin nila. Demonyo ka talaga. Naipadala ko na sa'yo ang address ni Zhao. Makakarating ba siya? Nakadepende sa swerte mo. Dahil, susunod naman siya. Anong balak mo? Anong kinatatakutan mo? Tingnan mo to. Hindi ka ba masaya? Inapit ka na hindi sa 10 taon. Ngayon, sinakyan ko ang galit mo laban sa kanila. Hindi ako tulad mo na mahina. Lahat na may utang sa akin, babayaran ng dugo. Mabait naman ako sa kanila. Pero nabuntis ako at namutol. Wala silang pakialam sa akin. Gusto pa nga lang iwan ako.
Kaya pinilit ko sa manatili dito habang buhay. Nabayaran ko ng kanilang utang. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Lahat ito dahil sa'yo. Kaya tayo narito sa ganitong sitwasyon. Kung wala ka, hindi ganito nangyari. Lahat ay dahil sa'yo! Huwag ka munang magalit. Magsalita ka ng dahan-dahan. Ano sasabihin ko? Sabi niya, ako pinakamamahal niya. Pero bakit niya ako iniwan? Bakit? Dahil hindi kanya talaga mahal. Mahal niya ang sarili niya. Kapag ipakinabang ka sa kanya, kaya kanya pinili. Kung wala kang silbi sa kanya, iiwan ka niya, gayang ginawa niya sa akin. Bakit ba mahal na mahal ko siya? Sumama ko sa kanya ng maraming taon. Pati titulo ko, handa kong ipagkain. Bakit niya ako iniwan? Bakit? Bakit? Kalimutan mo na siya. Magsimula ka ulit. Nahuli na kita. Hindi mo ba iniisip na kung sabihin mo lang yan, hayang kitang makalabas? Wala na akong pag-urong. At hindi kanya malililigtas! Tigilan mo yan! Tigilan mo yan! Ibaba mong kutsilyo. Shane Yudron, anong meron sa'yo? Bakit may nagmamalasakit sa'yo? Pero wala sa akin! Shenkian, pwede ka pang huminto ngayon. Huwag kang paulit-ulit na magkamali. Kaya si Zan na may ganitong posisyon. May kahinaan din nang pinipigilan mo kami noon. Hindi ko nakita na pahina ka. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ibig sabihin ng inspirasyon! Sandali! Huwag kang gumawa ng kalokohan. Gusto mo bang pumatay sa harap ng anak mo? Mama! Jojo? Ayos na. Lahat ay tapos na. Kijuan, Mama! Mama, ayos ka lang ba, Mama? Ayos lang si Mama, ha? Huwag kang mag-alala. Paano naman ibang miyembro ng pamilya niya? hindi nailigtas ang ina at anak na Hi. Naipadala na si Chenken sa presinto. Si Hi Jiao naipadala na rin sa mga magulang ni Chenken para sunduin. Samantalang si Hi Yaguang ay nanatiling walang malay. Pero pag nagising, ipapadala rin siya sa presinto para tanungin. Sa wakas na tapos ng lahat, kailan na ba tayo makakauwi? Ayoko nang manatili dito. Pwede na tayong umuwi ngayon. Umupo muna kayo. Kukuha lang ako ng ilang prutas. Salamat. Oo, tama. Nakalimutan ko kayong kunan ng tubig. Huwag kang pamilyar sa bahay na ito. Ito kasi ang... Ito kasi ay bahay ng kaibigan ko. Salamat sa kaibigan mo pinayagan kaming manirahan dito. Pwede mo ba akong ipakilala sa kaibigan mo? Gusto ko lang siyang makilala. Bakit mo pa kailangang makilala siya? Mukhang abala siya nitong mga nakaraang araw. Ganun ba? Ay, Tito Zhao, huwag mo nang itago. Halos halata na lahat. Magsabi ka na lang. Parang alam mo na yun noon pa. Wala akong alam. Naalala ko lang bigla. Hindi ko pa natatapos ng assignment ko. Gagawa mo lang ako ng assignment. Ikaw. Alam mo na lahat. Ngayon ko lang talagang nalaman. Pero ang galing mo magtago. Kung hindi mo naman itinatago, hindi lang ako handa maniwala noon. Galit ka ba? Hindi ko sinasadyang itago yan. Natatakot lang ako na baka hindi mo ko tanggapin kasama si Jaja. Hindi tanggapin ng ano?
Sinabi sa'yo ni Jaja noon na huwag na maghanap ng mayaman. Pumayag ka nun, di ba? Yujuan, gusto ko lang sanang itanong sa'yo yung isang bagay. Sa palagay mo ba, maaari pa tayo magsimula muli? Sa palagay mo ba, maaari pa tayo magsimula muli? Talaga bang hindi na pwedeng balikan ng dati? Yujuan, matagal na kitang hinahanap. Ang pinakaluging pinagsisihan ko sa buhay ay nung pumayag ako makipaghiwalay sa'yo noon. Ako'y Hindi pa ako nakapagsalita. Tapos ang sagot mo, ang haba na ng sinabi. Ang ibig kong sabihin, hindi pa pwede ngayon. bakit? Hindi ko pa na-count yung birth certificate. Ayaw mo pahiya ka. Tara na. Maraming taon na. Sa wakas, nagkalayan ako sa pamilyang He. Ang buhay ko, mula na ikinasal ko sa pamilyang He, ay parang huminto. Hindi tulad mo at ng dating mga kaklase, lahat ay matagumpay sa kanilang career. Samantalang ang buhay ko, ngayon pala magsisimula. Sayang. Pero okay rin naman, tingnan mo, hindi ko naintindihan ang pagkain o tirahan. Hindi rin ako maistorbo ng pamilyang He. Maghahanda rin ako para sa bagong trabaho. Pero may kasabihan, di ba? Ang edad ngayon ay para magsikap sa buhay. Kaya dapat may determinasyon. Laban lang. Laban. Sakto. May trabaho kong pwedeng i-recommenda sa'yo. Talaga? Anong trabaho? Malalaman mo rin mamaya. Tara na. Magandang araw, Miss Shen! Binili ko na lahat ng shares ni Hiyagwang at inilipat na sa'yo kasamang 30% na dati mo ng pagmamayari. Nasa iyo na ang buong desisyon ng kumpanya. Ikaw ng bagong CEO nila. Pero, Pagkakatiwalaan kita, naniniwala ako sa'yo. Ang He Group na muntik ng malugi, ngayon mapapangalanan na bilang Shen Group. Si Miss Shen Yujuan sa loob ng 4 na taon ay pinangungunahan ng kumpanya para maging isa sa mga nangunguna sa lungsod ng NAN kasabay ng Singyuan Group. Miss Shen, tulungan mo kumpirmahan ang kontrata. Ma, bakit ka nagtatrabaho pa rin? Parang gusto mong gawin 48 hours ang isang araw. Noon, walang pagkakataon. Ngayon, may pagkakataon na, kaya dapat samantalahin mo. Talagang workaholic ka. Naalala mo ba yung kung anong araw ngayon? Anong araw? Nako, birthday ni Singyuan ngayon. Hindi lang yan. Ngayon rin ang yung anniversary ng kasal. Pupunta na ako para sa karoon ng papa mo. Tara na. Maligayang karawan. Nandito na kayo. Umupo kayo. Ito ang regalo ko para sa'yo. Salamat, mahal. Gustong gusto ko to. May sorpresa rin ako para sa'yo. Happy anniversary. May regalo rin ako. Talaga? Maligayang karawan. Papa. Tinawag kanyang Papa. Tawagin mo ulit. Papa! Salamat, Jaja. Gusto mo bang kumain ng cake? Halika, mag-blow na tayo ng kandila. Oh, Jaja, halika. Pati blow mo ang cake. Si Papa ang gagawa ng wish. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Ay! Sino mo pang kulube? Ha? Jaja!
Wala na papapasok sa'yo. Lumayas ka. Kung hindi, pabalin kong mga binti mo. Alis na ako. Alis na. Pa! Jaja, Pa, ma, matagal na hindi nanood ng sine. Tara, manood tayo ng sine. tara.